nag-release na rin kasi sa part ng left leg ni Chot kasi nag-outward na siya kasi nga yung affected ng forma ng right hip niya yung left. So pero pag pinantay mo naman siya, pag pinul or pag pinatak mo yung kabilang pelvic niya, pantay naman siya. So hindi talaga siya na-deform. Talagang na-dislocate lang talaga yung legs ni Chot. Kaya kung mapapansin nyo, mas mahaba yung left niya kasi yung right niya umatras na kasi nga dislocated siya through or because of congenital hip dysplasia niya. So, it's not acquired, congenital na. So, ibig sabihin, pinanganak talaga si Teo may congenital hip dysplasia or dislocated yung hips niya. Since cerebral palsy siya, I thought okay lang kasi nga, syempre, floppy siya. So, akala ko nun, structure lang nung kung paano siya tumayo noon. But, hindi pala. So, kailangan maging vigilant din kayo, lalo na yung mga quadriplegic, kung merong kakaiba sa pelvic formation. Natutulog na kung ako. After stretching, ayan lang. So kahit hindi magsusuot ng AFO, you can do this pa rin. Daily or kahit twice, lalo na yung mga naka-tiptoe, mga naka-inward, mga naka-upward, at least ma-avoid or makokontrol nito yung deformities or spasticity. Again, kung saan papunta, si Teo kasi pag ganyan, pa-outward yung paa niya. So, yung pag-stretch ko naman, papasok. So, hawakan mo lang siya sa tulo, and then ganyan. So, to those who are watching, please share para maabot natin yung ibang parents. Siyempre, may mga friends of friends tayo, may mga anak ng cerebral palsy or any brain condition. So, pwede ito na gawin na exercise twice a day. So, lalo na pag nanonood kayo ng TV, ganyan. So, yan nga sabi nung taga Batangas ni Ma'am, pangalan, taga Cuenca. So, every time, may anak din yung CP, every time na may way siya to do an exercise or therapy, ginagawa niya. Kahit, for example, bumabiyahe sila, nanonood ng TV, nagpapahinga sa labas, tinetherapy niya yung anak niya. Kaya, rin yun, nakakalakad din yun. Siguro, kaedad ko ata yun. So, nakwento niya pa dati na from Batangas to PGH, biyahe sila, tapos 30 minutes lang yung therapy, parang ganon. Tapos babalik sila. So, parang ang nakakapagod daw, kaya ang ginawa niya pag nag-therapy sila, tinatanong niya or nagpaturo siya sa therapist para sa bahay na lang nila gawin. So, mas mabuti pa rin ginagawa natin yung therapy routine sa bahay. So, alam nyo ba, nung nagpa-assess kami sa Exceed, nalaman ko na may spasticity yung toes ni Chot dito sa left. So, ngayon wala na siya. So, yeah. Maganda rin talaga nakakapag-assess ka sa mga professional PO. Yun yung mga certified prosthetics, prosthetist, orthotist. Sila yung mga PT sila pero specialized sila ng advanced or tama ba? Ang advanced learning naman nila ay yun nga, CPO, yung Certified Prosthetist and Orthotist. Sila yung gumagawa ng mga prosthetic and orthotics na. Ito yung example. So yan, sobrang laki ng paa ni Chot. Yan, importante, kung gusto nyo talaga makalakad yung anak nyo, hindi dapat ma-deform yung paa nila. So kung nakikita nyo lang merong deformities, kung meron lang din namang way to para magawa ng AFO or
at least bumili kayo ng ortho shoes. Kasi yung ortho shoes dito, nakita ko sa Shopee, ang pinakabababa ay 3.5. Siyempre yun yung small sizes. Mas mahal pa rin naman yung malalaki. Pero, merong gagawa ng local, ganun din. Nasa 3.5 din. Yung size nito yung 3.5. Pero meron siya mga Shopee, meron Shopee normally Autobok, ganyan. Nagsisimula siya ng 3.5 to 7.5. So, kung wala naman, pwede kayong bumili ng high cut or mga Chuck Taylor, like yung leather ng Converse. Pero mas maganda kung merong malapit sa inyong H&M. Mga nagsisale sila, yung mga taga 1.5 sila nagsisale yun ng 500. Ayan. Okay ako sa inyo. So, yun yung another options. So, ito, hindi ako nagla-live selling So, ito, this is only for 500 pesos. Ito yung inaabangan ko sa H&M every time na pupunta kami. Ni Teo dati, nung nasa Manila pa kami, mahilig ako mag-window shop, magtingin-tingin sa H&M. So, pag 500, pag may extra din naman, binibili ko na siya. So, this is 500 pesos only. Kaya, nire-recommend ko to kasi sinabi rin naman nung pangalawang PO na nag-handle kay Teo, tinanong kung anong brand ng sapatos ni Teo. Sabi ko, H&M. Sabi niya, ma'am, ito pa lang yung nakita kong sapatos na maganda yung support sa likod. Matigas kasi siya, guys. Para na rin siyang ortho shoes. So, yan. So, para ma-achieve nyo yung talagang parang ortho shoes, pwede nyo kayo maglagay ng insole. Hi, Ibeng, Talia. Kung clubfoot naman po, ibang case naman yon. You can search for the Philippine Band of Mercy. Later, ilagay ko dyan i-reply ko sa'yo. Philippine Band of Mercy, nasa Quezon City din siya. Pero, merong certain age lang na ina-accept nila for the clubfoot operation. Yon. Iba po kasi yung clubfoot sa cerebral palsy. Pero kung cerebral palsy siyang naging clubfoot, kailangan nyo nang magpa-check up sa rehab doc. Kasi kailangan kung kaya pa ba ng Botox or kailangan ng tendon release. Yon. Doon nyo malalaman yung proper handling kung ano yung dapat gawin. Pero kung clubfoot talaga siya, and I forgot na po kasi kung ilang taon yung pwede. Kasi yung pamangkin ko nun, day old pa lang siya, inasikaso na namin within 2 weeks ata or 1 month. Ayun, hindi ko lang alam kung ano bang condition niya. Anong condition niya? Yung pamangkin kong clubfoot na walking na siya, within 1 month ata yun na-set namin sa Philippine Band of Mercy. Happy Fit ata yun, nakalimutan ko na kasi 5 taon na yung pamangkin ko So, ayun, naoperahan siya. Nakakas siya for I forgot na din kung ilang buwan na yun nakakas. Pero naman siya, yung walking naman niya, yung walking skills niya naman hindi naman na-apektuhan. Pero meron silang series of operation, 4 ata, and then nagsusuot sila ng parang skater board na may sapatos. Yon. So, iba yung, kung siya ay cerebral palsy, iba yung treatment. So, pwede nyo siyang ipa-check sa rehab. But, kung ang talagang kanyang diagnosis is clubfoot, you can search Philippine Band of Mercy. So, pwede kayong pwede mong tanungin. So, yan. So, yung una nito na ibenta ko, nung nasa Sorrento pa kami, yung isa nito na kay Ion, yung taga Pangasinan. So, pag nabili nyo naman to, hindi kayo lugi kasi, hindi to na, syempre, hindi siya na itatapak ni tayo sa lupa pa. Ayan, parang bago rin pa rin siya. And
And ayan, balik na tayo. Ito pa. Nung nakikita nyo to, ayan, mas manipis yung pad dito, walking pad ni Chot, or pad, kasi mas mahaba yung fit niya. Dito sa kabila, nasa 1 inch siya. Dito, parang normal lang. So, kung cerebral palsy spastic siya, quadriplegic most likely, or pwede siyang, pwedeng siya ay diplegic, kasi pag diplegic, more on naapektuhan yung, or tiptoe siya. Pag napabayaan, nag-i-inward na siya. Okay? So, kung cerebral palsy siya, ang mas